Sa ibang balita pa rin, isang patay habang dalawang security guard ang sugatan sa barila ng mga gwardya at mga hold-upper ang armored van ng isang bangko sa Alabang Town Center. Sinibak naman sa pwesto ang hepe ng pulisya ng Muntinlupa. Bigo raw kasi itong puksain ang mga insidente ng hold-upan sa lungsod. May report si John Consulta. Kuhang-kuha sa video na ito ang sagupaan ng mga gwardya ng Alabang Town Center at mga armadong lalaki pasado alas 10 ng umaga. Nagtangkang hold-upin ng mga grupo ng mga armadong lalaki ang armored van na ito na maghahatid sana ng pera sa sariling money changer na nasa loob ng mall. Gamit ang kanilang mga baril, kanya-kanya ng pwesto sa likod ng mga poste ang mga gwardya habang lumalaban sa mga sospek. Kwento ng isang saksi, nabalot daw ng takot ang mall goers nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Natakot ako na yung baril na magkaputukan. Sa gitna ng putukan, tinamaan ang isa sa mga suspect na kinilalang si Pipito Paler na makikitang gumagalaw pa matapos maparil ng mga gwardya sa ATC. Mabilis namang dinala sa isang ambulansya ang mga tinamaang gwardya na sina Lope Bacomo at Alexander Zablada na nanita sa kaina-inalang kilos ng mga suspect bago nagsimula ang putukan. May natamaan, dalawang gwardya. At suspect, nakita mo? Nakita yung gwardya na tinamaan. Buhay pa? Buhay pa. Yung isa tinamaan sa balikat, isa tinamaan sa leg. Bago tuluyang tumakasakay ng kanilang mga motorsiklo, naghagis pa ng granada ang mga suspect na sa kabutihang palad ay di pumutok at agad na-recover ng mga otoridad. Maya-maya lang, biglang nakarinig ng pagsabog ang mga otoridad sa ATC. Yun na pala ang inihagis na pampasabog ng mga sospek sa harapan ng Sterling Bank di kalayuan sa ATC. Nagkabasag-basag nga ito nga mga salamin ng Sterling Bank dito sa bahagi ng Alabang matapos nga isagawa ang pag-atake. Paniwala ng mga investigador, bahagi ng estilo ng mga sindikato ang paghahagis ng pampasabog para lituhin ang mga umahabol ng miyembro ng otoridad. Bakas ang matinding pinsala sa bangko habang 5 naman ang nasugatan sa pagsabog. Para mahati yung atensyon, inaakala nila na yung mga kapulisan natin, kasi nandun yung explosion sa Sterling so doon tatakbo yung kapulisan natin, iiwanan ngayon dito itong mga nasa area ng Alabang Town Center para pihan sila na yung gwardya lang ang makakalaban nila to get that money from the armored van. Ayon sa mga otoridad, sa gitna ng barilan, nagawang tangayin ng mga sospek ang isang bag na pinaniniwalaang may lamang pera mula sa armored van. Nitong February 2011, inold up din ng ilang armadong lalaki ang sarinang money changer kung saan isang gwardya ang namatay sa pag-atake ng mga sospek. Para isolated po itong nangyari itong case. Pero ang sa amin naman, masasabi na sa kapulisan, talaga nakapag-react tayo immediately sa incident. Patuloy naman ang isinasagawang hot pursuit operations ng mga otoridad laban sa hinihinalang 4 na hanggang 5 suspect. Agad namang iniutos ng pamunuan ng PNP ang pagsibak kay Police Senior Superintendent Ramiro Bausa bilang hepe ng Muntinlupa Police dahil umano sa kabiguang mapigilan ang panibagong hold-up robbery sa Muntinlupa. Sa official statement ng Alabang Town Center, sarado pa raw ang mall nang mangyari ang barilan at nananatiling sarado habang nag-iimbestiga ang pulisya. Patuloy raw sila nakikipag-ugnayan sa pulisya para sa investigasyon. Sinisiguro raw ng ATC, ligtas ang kanilang customer at pinaigting pa raw ang seguridad sa lugar. Nagbalik sa operasyon ng mall bandang 2:30 ng hapon. John Consulta, GMA News.